Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ay nagsimula sa mga salita ni Jesus. Ang mga salitang iniuutos ko, sinasabi ko sa inyo, mag-ibigan kayo. At kung inyo mapapansin, sa ganitong diwari niya, tinapos ang kanyang pagpapahayag. Nagtapos ang ebanghelyo sa isang paalala, mag-ibigan kayo. Kung ating titingnan, pag-ibig ang siyang pinakasentro, ang pinakabuod ng turo at halimbawa ni Jesus. Kung si Jesus ang siyang tatanungin, pag-ibig ang pinakamahalaga. Pag-ibig ang siyang natatangi. Sapagkat sa nalalapit na pamamaalam ni Jesus, ano ang kanyang habilin? Habilin ng pagmamahalan ang kanyang iiwanan. Pag-ibig ang kanyang magiging pamana para sa lahat. Mahalaga ito para kay Jesus sapagkat para sa kanya ang pag-ibig ang siyang dahilan po ng lahat. Pag-ibig ang siyang simula at katapusan. Pag-ibig ang siyang magiging ating dapat na maging hantungan. Kaya kung ating titingnan, kung ang pag-ibig ang siyang the greatest law of all, ano naman kaya yung kabaligtaran ng pagmamahal? If love is the greatest commandment, what is the opposite of love? What is the sin against loving? Malamang sasabihin niyo, Father, ang kabaligtaran po ng pagmamahal, galit, kawalan ng kapatawaran. Maring tama, pero ito'y bunga lamang ng kawalan ng pag-ibig. Kaya kung ating titignan, ang kabaligtaran ng pag-ibig ay ano? Pagnanakaw. The opposite of love is stealing. And the greatest sinner of all is a thief. Papatunayan ko sa inyo. Ang kalaban po ng pagmamahal ay magnanakaw. At ang magnanakaw ang siyang kaaway ng pag-ibig. Why? Because for Jesus, to love is to fulfill the 8th commandment. And what is that 8th commandment? Thou shalt not steal. Because every sin is a variation of theft. Ang bawat kasalanan daw po ay parang pinagmumulan ng bawat pagnanakaw. That is why we go against love when we choose to steal. At ano po ba yung pagnanakaw? Yung pagnanakaw ay pagkuha ng bagay na hindi dapat sa atin. Ang pagnanakaw, yung pagkuha ng isang bagay na hindi tayo ang nagmamay-ari. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag po nakagawa kayo ng pagpatay, ito hindi lamang simpleng pagpatay ng buhay. Kapag ang isang tao ay pumatay, ninanakaw niya yung buhay na pahiram lamang. When you committed adultery, ninanakawan niyo po ng magandang kinabukasan yung mga anak nung taong ikay nakiapid. Kapag naman ikaw ay nagnakaw ng gamit ng iba, ninanakawan mo siya ng kanyang pagmamay-ari. Pag kayo po ay nanloko, pag kayo po ay nandaya, ninanakaw niyo po yung karapatan ng pagkakapantay-pantay. Kaya nga po kung ating titignan, mag-isip po kayo ng kasalanan nang hindi sangkot yung pagnanakaw. Kahit po yung simpleng panchichismis ng kapwa, ninanakawan natin ang kapwa ng kanyang dignidad. That is why there is no wretched than stealing. A person who deliberately chooses not to love is a thief. Kaya kapag hindi po tayo marunong magmahal, hindi lang po matigas yung puso natin. Kapag hindi tayo marunong magmahal, pwede rin tayong tawaging magnanakaw. Magnanakaw sapagkat pinipili nating wag magmahal. Dahil pinili nating wag magmahal,
ninanakaw natin ang mga bagay na para sa kapwa at hindi para sa atin. Kaya sa misang ito, yun po yung biyayang hingin po natin. Let us fulfill the commandment of Jesus to love one another. Or rather, we shall say, huwag kang magnakaw. Do not steal. Amen.